May pagkakataon na nainggit ka ba sa iba? Gusto mo bang malaman kung ano ang masasabi ni Michael V sa mga taong naiinggit? Videos that will make you wealthy and debt-free. Minsan yung inggit, yun yung nagiging dahilan kung bakit hindi masaya ang tao. Binibilang mo kasi yung blessings ng iba, imbis na yung blessings mo. Ano yan parang insulto sa sarili. Pansinin mo, yung mga taong totoong masaya, yung mga taong walang inggit sa katawan. Hindi kasi pwedeng magkasabay yung inggit at saka yung saya. Kaya ikaw, mamili ka na lang. Gusto mo bang mainggit o gusto mo maging masaya? Grabe naman, oh. Siyempre naman, gusto ko maging masaya. Oo. Talaga, ito lang mga friendship, oh. Napakatalino talaga ni Bitoy. Ang igit kasi isang emosyon na kadalasan nag-uugnay sa pangarap, pagpapahalaga, pagkukumpara ng sarili sa iba. Nakakaramdam tayo pag meron tayong mga mga hindi nakakamit sa buhay na nakakamit ng iba. Diba? O bakit ba? Number one kasi, the reason why we have inggit kasi we compare ourselves with others. Alam mo, ito yung na-realize ko. If you always compare yourself with others, there are only two negative things that will happen. It's either you will become proud dahil mas magaling ka, or number two, malulungkot ka. They're both negative, di ba? And then, bakit din mga ibang tao naiinggit? Kultura rin natin Yung parang sa totoo lang, ever since we were young, I don't know if you'll agree with this statement, nahahambing ka sa kapatid mo. Uy, mas magaling kapatid mo, mas matalino kapatid mo, mas masipag kapatid mo, mas matalino. Ay, ako. Ang daming sense of comparison. That's the reason why. Yung parang na-ingrain sa mindset natin that in order for us to become better, we have to beat someone else. It's a cultural thing, di ba? Kayo ba ay nakukumpara kayo nung bata kayo? Type yes kung nakukumpara kayo. And the third reason also kung bakit naiinggit tayo, because it's the lack of confidence. Kulang sa kumpiyansa. Di ba yung parang yung pag-aakala natin sa ating sarili na sila kaya nila pero tayo hindi natin kaya. Maabot nila pangarap nila pero ang pangarap natin ay hindi na kayang maabot. And yun nga, no offense man. Ako rin, I was guilty of this. I would admit. The reason why naiinggit ako, because I feel that I am a loser. Diba? Parang feeling ko na wala pa ako naabot sa buhay, sila may naabot na. Kaya itong feeling na ito, ang inggit ay dapat nating tanggalin Oo, bakit po? Kasi pag pinabayaan po natin ang inggit na mabuhay sa ating katawan, alam nyo ano yung mga negative effects niya? Number one is stress and anxiety. Diba? Yung pagkukumpara sa ibang tao po, yung feeling mo talaga, yung parang yung emotional weakness mo, at the same time, yung mental mo, emotional mo, you'll be affected. And then, aside from that, yung self-esteem will be really, really low. And not only that, it will also affect relationship. Diba? Yung parang yung relationship mo sa kaibigan mo, sa pamilya mo, sa mga kasamahan mo sa trabaho. Bakit po? Kasi parati kang galit. Mayroon ba kayong taong napapansin na parating galit? Alam mo, one thing that I read a quote na sinabi, because envy is the thief of joy. Ang inggit ay nagnanakaw ng ating kasiyahan sa buhay. And last but not the least, pag nag-inggit po kayo, you'll stay stuck in the situation. You feel that you are a loser. You feel that you are a nobody. So if you are going to the process of this right now, let me encourage you. Why don't we turn our envy into inspiration? Palitan natin yung inggit natin sa ibang tao. I-challenge natin sa sarili natin. Sabihin natin, hindi ako mainggit. May inspire ako. So paano natin gagawin to? Ito. Number one, if you are going through the process of being envious, I want you to do this. Get a piece of paper and write this down. I want to coach you and guide you. How I was able to also realize that I'm also in this process. Number one, acknowledge. Acknowledge that you are envious of others. Self-awareness. Aminin mo. Nainggit ka. Walang masama. At least alam mo may problema. Number two, alamin mo kung saan nagsisimula ang inggit. Nagsisimula ba yung inggit pag may nakikita ka sa iba na wala ka? Nagsisimula ba yung inggit pag may naririnig kang bago na meron sila na wala ka? Nagsisimula ba yung inggit pag nakikita mong may na-award, hindi ka nagre-recognize? Alamin mo. So ngayon, alam mo na kung ano yung punot dulo ng inggit. Diba? Kailangan mo nang aminin na kailangan mo ayusin to. How can you change this? Again, by turning this negative situation into positive situation. Pag sasabihin mo, sige, sila meron. Okay, ako, pagbubutihan ko rin ito para pagdating ng panahon, magkakaroon din ako. Sila nagawa nila. Anong gagawin ko? Pagbubutihan ko rin ang aking sarili. Diba? Kailangan maging positibo ko. Kailangan matuto ako, mag-aral ako para makamit ko rin kung anong gusto ko. Diba nagigets nyo?
It's very important you use that as an inspiration, not as a demotivation. And then number 3, para mawala ang inggit, ito yung gagawin mo. Na-acknowledge mo na. Ang kailangan mo gawin is stop comparing yourself with others and compare yourself with yourself. Why? Because it's unfair to compare orange with apples. You got to compare orange with oranges. And orange with oranges is referring to you. Ikaw. Iko-compare mo yung sarili mo from last year to this year. Last year, tambay ka. This year, may trabaho ka. Congratulations. Last year, bumaksak ka. Ngayon, pasang-awa ka. Congratulations. Pero wag mo i-compare yung sarili mo sa mga mas matatalino dahil hindi ka ganun katalino katulad nila. Diba? The mere fact from 65 naging 75 ka. Congrats, you did a good job. So, ganun din po ang dapat nating ngayon kinikita mo ito. Ngayon, kumikita ka na mas malaki, good job. Last year, nag-empleyado ka ngayon, meron ka ng sideline, good job. Last year, nalugi ka ngayon, kumikita ka na, break even, good job. You are already progressing. And last but not the least, in order for you to feel better, I want you to feel better in this video. Alam mo kung gusto mo talaga to feel better, compare yourself with less fortunate people than you. Ikumpara mo ang iyong sarili sa mga taong kapuspalad kesa sa iyo. Nagrereklamo ka araw-araw ito ng kinakain mo. Bakit hindi mo i-compare ang sarili mo sa mga taong walang makain? Kinukumpara mo na maliit ang sweldo mo, ikumpara mo sa mga taong wala kang trabaho. Kinukumpare mo na nag-break even ng negosyo mo ngayon. Compare mo sa mga taong nalulugi yung negosyo. Diba? Nainggit ka sa mga tao na nakakapag-travel sila, ang gaganda ng bahay nila. Ikumpara mo ang sarili mo sa mga taong nasa banig ng karamdaman kahit mayaman. Bilang na yung araw nila sa mundong ibabaw na ito. So if you start counting the blessings that you and I have, we'll become thankful and grateful. Do you agree? So I just want to encourage you right now, if you're going through a process of self-pity, diba? Awa ka sarili mo. Hanapin mo yung suporta mo mula sa kaibigan mo, pamilya mo, professional na tagapagpayo kung kinakailangan. At pinakamahalaga para sa akin, find God in your life, strengthen your spiritual life, and know that God has a plan and a purpose for you. His plan and purpose is not to harm you, to give you hope in the future. His plan is to make you the head, not the tail. He wants to make you the lender, not the borrower. He wants to put you at the top, never be at the bottom. Stop comparing yourself with others. Compare yourself with yourself, and compare yourself with less fortunate people than you. And you will start feeling better. If this video really helped you, nakatulong po sa inyo, may na-realize po kayo, kung tayo nainggit, pikit. Kung tayo nainggit, ma-inspire po tayo, pakitype na lang sa comment section. I'm so blessed and thankful. Don't forget to like, subscribe on this channel. Tatandaan, tamang kanunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.